Sa bawat paligid, sa bawat sulok ng mga establishmento, matatagpuan ang mga makukulay na palamuti ng bangketa, ang mga marangal na street vendors. Sa bawat araw na ating sinisimulan, naroon sila na tahimik na nagsisikap upang harapin ang araw-araw. Taglay ang sakripisyo, sipag at katatagan na maghanap buhay para sa kanilang mga pamilya. Ngunit bago pa man mapuno ang bawat eskinita at bangketa ng mga tindero at tinderang nagtitinda, bago pa lumiwanag at marinig ang ingay ng kalsada, merong isang tindero na sinisimulan ang kanyang hanap buhay sa madaling araw habang ang karamihan ay mahimbing pang nagpapahinga. Bago pa ang pagsikat ng araw, makikita ang isang tindero ng pandesal na maagang nagtatrabaho para sa almusal ng mga Pilipinong pagising pa lamang. Ang pandesal na pinagsisikapang maitinda araw-araw at umpisahan ang umaga ng lahat. Dito namin nakilala si Kuya Baar, isang pandesal vendor dito sa Barangay Milagrosa, Calamba, Laguna. Si Virgilio Reyes Bercero, 21 years old. Gano'ng katagal ako nagbebenta? 5 buwan na po. Umalis ako sa amin, 2:30, tas dadating ako minsan alas 3, depende sa takbo ng traffic. Nagsisimula ako alas 2:50 hanggang 9:30 lang po ng umaga. So, alas 4 ng umaga, nandito tayo ngayon sa bangketa ng Barangay Milagrosa. At gantong oras, nagsisimula ang araw ni Kuya Baar para mag-bake ng kanyang first batch ng mga pandesal. Kung makikita natin ngayon, meron na siyang isang tray na natapos. Tapos yung pangalawa is nakasalang. Ready para sa mga papasok na empleyado ng mga gantong oras. 4:28 ng umaga, nakabenta si Kuya Baar ng kanyang unang pandesal. Mga ilang pandesal kaya ito, Kuya? Yung mga pine-prep nyo ngayon? 26 plates. Ilan pa? 26 plates. 26 minutes. Mga 100 plus ba yun? Yan, mga Hindi. Sa isang plancha niyan, 30 piraso lang. Bali, abot at. Okay. Mga oras kaya mauubos ng pandesal ngayong umaga? Okay. Di po parehas, depende lang. Depende. Usually, mga oras siya nauubos? Mga alas 8 ba ubos na lang? Hindi. May tira. Bandang alas 9, pag may natira 10, bandang alas 9, uuwi na kahit may tira. Kahit may tira. So, parang fix ba siya na alas 9, tapos na ang araw niyo? Opo. Regardless kung may matira or... Wala. So, kahit marami, okay lang. Okay. Saan napupunta, Kuya, yung mga natitira na hindi nabibenta? Bali, sa amin ng namin, ginagawa nilang pulbo. Yung sa pandesal para hindi dumikit sa lansa. Bali, sasapawan nila muna bago yung pandesal para in case of lutuin. So, yung parang powder Oo, na powder. crumbs ng pandesal. Okay. Usually, mga first customer niyo, Kuya, mga anong oras sila bumibili? Minsan alas 3, minsan alas 4. Minsan nga alas 5 ng umaga na ako nabibenta. Pero meron talagang naghahanap kung may luto na. Oo. Usually, mga empleyado siya ng factory. Dito, around dito po. So, yun yung karamihan ng customer nyo, mga empleyado sa umaga. Opo. Bakit po kayo nagsimula maging tindero at pagbenta ng pandesal? Ano pong storya? Bali po, doon po sa amin sa probinsya, nasunugan po kami doon. Naubos lahat ng namin. Tapos may kapatid yung kalipin ko dito, doon sa Pasig. Sinabihan niya kami na doon muna kayo mag-stay. Tapos yung isang bayaw ko,
mas matagal sa akin ng pandesal. Kaya naghahanap sila ng tauhan, tinawagan niya ako, tapos pumunta na din ako. Sa kita nyo naman kuya, mga magkano kaya ang kinikita nyo sa pang-araw-araw nyo? Bali, buwanan po kami, di kami arawan. So, i-convert namin yung 6K sa isang araw, bali 200 pesos yung per day namin. So, alas 5 na ngayon ng umaga at nakabenta na si Kuya Baar at nakaubos na siya ng 2 tray ng pandesal galing sa mga empleyado na papasok ngayong umaga. So, Kuya, may mga pagkakataon ba na, halimbawa, syempre, nagsisimula ka ng araw mo, mga alas 3, alas 4, may mga time ba na inaantok ka habang nag-aantay ng bibili sa pandesal? Meron pa, meron. May isang beses nga ditong ginising ako ng customer ko. Nakatulog ako dyan banda. Kakaantay ko. Ang mahirap lang po, yung may minsan, di mo naman maiiwasan makakatulog ka eh. Makaka-charge ka talaga ng dalawang plates. Kaya mahirap na sa amin yun. Ano na yung mawawala sa amin yung 300 pesos na. Naisip niyo po ba minsan na humingi ng tulong pinansyal sa gobyerno tuwing kailangan niyo po ng pera, ganon? Bale, dito, di pa naman. Pero sa amin, nasubukan ko na. Sa probinsya niyo Opo, noon. nasubukan ko na. Pero dito po sa Kalamba, Wala pa po. bakit po kaya? Ano ba yun? Di ko naman po alam paano lahat dito. Kung ganito yung schedule ng trabaho mo, kuya, mga ano oras ka natutulog sa isang araw? Ano lang, paghapon na pag-uwi ko, 9:30, magbebenta pa kasi ako ng Spanish dun sa may Belia, Egbaw. So, hindi lang pandesal yung binibenta mo, Hindi, parang hindi ka lang dito. Mm. Okay. Bale, mag-uumpisa ako dun, 1:00 ng tanghali, tapos uuwi ko 7:00 ng gabi. So, after mo dito ng madaling araw, meron ka pa ng tanghali, nagbebenta ka ng Spanish bread hanggang gabi. Ano yun? Pero araw-araw, ganun yung cycle nyo. From umaga, madaling araw. Ay, sige. Bibili po ba kayo? Sige po, bili po muna kayo. Mahiya. Okay. So, merong customer si kuya ngayon na bumibili. So, ngayon, parang medyo paubos na yung pangatlong tray. Isang oras pa lang siya na naglalako at nakatambay dito. Usually, mga gano'ng katagal yung kuya pag iniikot-ikot. Ilang minuto kada side. Sa turo sa amin ng baker namin, mga 2 minutes, kailangan mo ikutin. 6 to 2 minutes kada Opo. Pag 2 minutes, iikutin mo para pantay yung init tsaka yung luto. Pag hinayaan ko lang dyan na kaganyan, hindi ko iikutin. Yung kabilang side, luto. Yung kabila, hilaw. Yung sa gitna, hindi pa naanuhan ng init. Pero nakadepende pa yun. So, meron kayong batch na tinutusta talaga. Meron. Pero para mag-request na lang yung tostado, kuya, sa akin. Alos naman na dito yung customer ko dyan. Kilala ko naman ilang tao yung bibili ng tostado. Kunwari, mayroon magtotosta ako ng isang tray. 30 piraso. Tamang-tama lang na maubos nila yun. Ngayon, ano yung ibibigay nyo kay kuya, kay customer? Tostado or yung maputi? Parang papantayin ko lang. Tama lang. Ilang pandesal ang binili na kuya? 60. Bossing, thank you. From the sociological perspective, when we speak of informal vendor, it refers to a person who sells goods and services outside the formal economic system. These are vendors usually operates without complete legal registrations and of course without labor protections. Sumikat na ang araw. Unti-unti nang umiingay ang paligid. Ang kalsada'y napupuno na ng mga sasakyan dulot ng pagpasok ng mga empleyado na galing sa kanilang mga tahanan. Bagamat lumiliwanag na ang paligid, si Kuya Baar ay tuloy pa rin nagbebenta ng kanyang pandesal. Alas 6 ng umaga, 2 oras matapos magsimula ni Kuya Baar sa kanyang pagbebenta ng pandesal.
Mga gano'ng karami na kaya yung pandesal na nabenta ni Kuya? Kuya, mga ano, sa tingin mo nga, ilang tray na ng pandesal lang nabenta mo? 5, 6, 6. Naka-anim na. Siguro po sa mga anim na tray, mga magkano na kaya yung Yung benta, 900. So, sa 2 oras, nakaka-900 ka na, Kuya. Okay. So, karamihan ay galing sa mga empleyadong papasok Opo. na bumili. Lumipas na ang oras, pero sinamahan ko pa rin si Kuya Baar na ubusin ang kanyang binibentang pandesal ngayong pagsapit ng umaga. Dahil maliwanag na ang paligid, ang pandesal niya ay nananatiling mabili. Kaya't siya'y patuloy lang na nagbebenta hanggang sa ito ay maubos na. Alas 9 ng umaga at natapos Kuya Baar sa kanyang pagbebenta ng pandesal. Mga ilang tray kaya ng pandesal Kuya yung nabenta ngayong umaga from 4 o'clock hanggang 9. Ano na po, 19 tsaka 15 peraso. Mga ilang pandesal kaya yun in total? 570. 570 na pandesal. Kung sumahin, mga ilang magkano halaga kaya yun Kuya? 2,850. Sa 5 oras na pagtambay at pag-aantay ng mga empleyadong bibili sa mga dumadaan, nakalikom at nakabenta ng pandesal na worth 2,850 si Kuya Baar ngayong araw. At bukas, panibagong umaga na naman at madaling araw para mag-bake at magbenta ulit ng pandesal dito sa bangkenta ng Barangay Milagrosa. Lumipas ang oras at gising na ang lungsod ng Kalamba. Tanghaling tapat, tirik ang araw, halo-halong ingay ng mga sasakyan at boses ng mga tao ang maririnig dahil aligaga para asikasuhin ang trabaho sa maghapon. Ngayong katanghalian, panibagong hanap buhay ang aming nakita sa bus terminal. Kasama ang kanyang batya na inilalako sa bawat bus na dumarating galing probinsya, nakilala namin si Kuya Dennis na sumasabay sa usok ng mga sasakyan at init ng panahon upang ibenta ang panglamang tiyan na mais dito sa Barangay Turbina, Calamba, Laguna. Ako nga pala si Dennis Digala, 33 years old. Mga 15 years na po ako nagtitinda ng mais. Dati nagkakampany ako. Galing na rin ako sa pagbebendor bago ako magkampany. Then, naisip ko, magbendor na lang kaya ulit ako. Kasi hindi nasapat yung kinikita ko. Halos buong sahod ko, naibabayad ko lang din sa utak. Mga anong oras po kayo nag-prepare po ng inyong mga mais? Mga 6 ng umaga, prepare na kami niyan. Pinuntahan ko si Kuya Dennis sa kanyang bahay para makita ko ang kanyang paghahanda sa kanyang inilalakong mais tuwing tanghali. So, nandito tayo ngayon sa bahay ni Kuya Dennis. Tapos, nagpe-prep tayo ng ilalaga niyang mais para ibenta niya mamayang hapon. Ayan. So, Kuya Dennis, mga gano'ng karaming mais po kaya nilalaga niyo sa isang araw ng paglalako niyo po? Mga ano po dinidiskarte niyo sa pagluluto? Muna, nagbabalat muna ako ng mais. Tapos, yung unang batch niya, sinasalang ko muna. Habang may nakasalang, nagbabalat na ako. Dire-diretso na yun. Tapos gano'ng karaming mais po ang nilalaga niyo sa araw-araw? Kasi ang order ko ngayon isang sako siya, isang sako at kalahati. One thing kasi yung isang sako niya. Yung kalahati, 55, di 165 piraso. Mga sa isang araw, mga gano'ng po katagal bago niyo maubos yung... Minsan, pag matumal, mga 7 hours, gano'n. Pagka naman mabili, mga 5 to 4. May mga pinipiling araw po ba na mabenta ang nilagang mais sa bus terminal? Meron naman. Sa katulad kahapon, holiday, medyo madalang ang pasahero. Yun,
medyo natagalan ako. Mga 10 hours ako nagtinda nun. So hanggat hindi nyo ho nauubos, hindi ho kayo maalis. Ay, hindi. Kasi kinabukasan, wala na kasi yan. Panis na kagad. Ah, ganun yung pala yun. Medyo mahirap pala, ano? Medyo may pagkamatigas ng pagbabalat. Tapos Talagang, ano mo, mabuhok pa, kaya talagang binubusisi mo na maayos at malinis. So, pagkatapos natin magbalat ng mais, syempre, lilinisin natin yung mga kinalat nating balat ng mais. Yung mga gantong balat ho ba, talaga hindi na po napapakinabangan. wala na, diretso na to. Diretsong basurahan na lang ho talaga. Yung iba, hinihingi ng kapitbahay. Nagagamit ho ba siya sa mga fertilizer or pang Ano siya? Yung sa manok, pagkain? apakan ng mga manok, kay kayan. Kagaya ng mga ganito, may mga natitira ng Yan. maliit na butil ng mais. Kaya at least pwede siyang magamit para sa manok. Mga ganyang tira-tira. Alas 11 ng umaga, bumiyahe na si Kuya Dennis papunta sa bus terminal upang ibenta ang kanyang mga nilagang mais. 11:15 na ng umaga at nag-aabang kami ng mga bus na pwedeng mapasukan ni Kuya Dennis. Sasamahan natin siya sa kanyang pagbebenta ng mais. Antayin lang natin bumaba lahat ng pasahero bago tayo pumasok. Pero saglit lang daw, kaya mabilis ang benta. Ma'am sir, mais na kayo dyan natin kuya. Mainit na mainit bago luto lang. Kain na kayo habang nasa biyahe ma'am sir, merienda na. Napakasarap matamis bago pitas lang mais ma'am sir, mais na. Kain na kayo dyan natin kuya. Mais na ma'am sir. Hey ma'am, mais. Ngayon, medyo walang nabenta si Kuya sa bus na to. Dito na lang tayo sa susunod dahil aalis daw mabilis tong isa. Mais na mais, mainit bago luto lang So ngayon, walang laman yung nasakyan na bus. Kaya wala masyadong makakabili. Parang nagpalamig lang tayo dito, Kuya. Dahil nasakyan na lahat ng bus, babalik na lang muna tayo ulit doon sa terminal para mag-antay ulit ng mga susunod na paparating na bus mamaya. Sa pagbebenta nyo ba dito sa terminal, Kuya, meron ba kayong nirenta or binabayaran sa pagbebenta dito? Meron. Paano po yung hatian nyo? Pag kayo lang ho ba nagbabayad or ano pong proseso? Kada isang vendor, naniningil kami ng 20-20. Kasi ang rent namin dito ay 300 a day. Yung kung sino nagtitinda, siya sisigilan namin na 20. Kung sino present na nagtitinda, siya ang sinisigilan namin. Halimbawa, ilang kami ngayon nandito ngayon. Nasa nasa 11. Mga panggabi pa, may lalabas pa sa gabi. Madadagdagan uli yun. Hindi pabawas po ng pabawas yung ambagan sa 300 hanggat mas marami ho kayo. Pero yung pinaka-fixed amount po ay 20 pesos. 20. Ang bayar namin a day, 300. Ang nasobra sa 300, halimbawa, sumobra yung ngayon, mga 350. Yung 50, iaano namin sa pondo, dadagdag namin. Para sa yung pondo? Kung case of emergency, meron kami makukuha na maipapahiram sa mga miyembro. So meron din kayong mga parang grupo talaga? Oo, asosasyon kasi kami. Asosasyon kayo? Oo. Kung may bawal man, may pinapatupad din kami dito. Bawal magtinda rin ng nakainom. Kasi sa panahon ngayon, tulad dyan may karamihan sa bus, may nawawala ng cellphone, wallet. Ang mga bus ngayon, may mga camera na, CCTV. Nakikita namin na monitor din namin kung vendor namin. Pag hindi nakapula, hindi vendor dito. Pag nakapula at may number, kilala namin siya. Kung siya kumuha. Ngayon, kung siya naman ang mapapatunayan na kumuha nun, aalisin namin dito. Bilang vendor dito. Kasi nasisira yung pangalan, gano'n. Naiwas kasi kami sa mga sasabihin ng mga pasero,
na ganito, magnanakaw yung mga vendor dito. Ganun. So, ibig sabihin, iba po yung asosasyon ng vendor dito sa may bandang Flying V Oo. San Urbina. Iba din po yung asosasyon ng mga vendor doon Iba sa sa kabila. kabila. Ah, okay. So, kayo Bago po na yung siguro. presidente Oo. na umulo ng Ngayon. Kamusta naman ho yung mga vendors na kasama niyo dito? Ayos naman, mga nasunod din naman. Mga mababait naman Oo. po yan. Mga kaibigan-kaibigan. Oo, nyo. mga kumpare ko. Ayan, so, merong bus ngayon na paparating, so magbebenta na naman ng mais. Oo. Okay, sige. Kuya. Mais kayo dyan natin, kuya. Mainit bago luto lang. Kain na kayo dyan natin, kuya. Mais, ma'am, sir, mais. Napakasarap at tamis. Mainit na mainit pa. Bago luto lang, ma'am, sir, mais na mais, oh. Kain na kayo dyan natin, kuya. Magmerienda na habang nasa biyahe, oh. Oh, mais, ma'am, sir, mais na. Mainit na mainit pa. Bago luto lang po. Kain na kayo habang nasa biyahe. Ano naman po kaya yung mga hirap po na dinadanas nyo sa pang-araw-araw nyo na pagtitinda ng mais, kuya? Yun nga, pagka mainit, yun, sobrang init, nahirapan kami, puro pawisan kami. Akit sa aircon, yung karamihan sa amin, inuubo na, gawa ng natutuyuan ng pawis. Araw-araw, pagod eh. Kaso laban lang para sa pamilya eh. Informal vendors continue to struggle because of structural and social inequalities present in our society. One major reason is the lack of job security and legal protections para sa ating mga vendors. Wala silang healthcare, wala silang insurance, pensions, or tinatawag nating labor rights. Their income is unstable and still depends on their daily sales. In addition to that, no, bakit patuloy pa rin sila na struggle for a living? Because of what we call economic inflation. 'Di ba? Yung pagtaas ng mga presyo ng mga bilihin, ng mga goods natin, ang competition from the large business really has a negative effect on them. So sila halimbawa, ang kita nila for that day is 100 pesos lang ang kanilang tubo. The inflation rate as of now sa lahat ng mga products, sa lahat ng binibili natin, napakataas na. O paano ang istandaan? Magkakasya po ba ito sa kanilang pang-araw-araw na gastos para matugunan ang pang-araw-araw na pangangailangan nila? Still, they continue to struggle despite of that mga benefits na naidudulot nila sa ating economy. Ilan po ang anak nyo? 3. Mga ilang taon na po yung mga anak nyo, kuya? Yung panganay ko, 7 taon na. Yung sumunod naman, 6 na taon. Yung bunso, 1 taon. Hindi ko lang alam kung sa susunod pa, kayanin pa. Gawa ng, syempre, habang nalaki yung bata, nalaki na ng gastusin. Na-consider nyo na ho ba na kung kailangan nyo po ng tulong pinansyal, ay humingi po kayo ng tulong pinansyal sa gobyerno, halimbawa po sa Kalamba, sa munisipyo, kapag kayo po ay nagigipit? Hindi pa. Bakit po kaya? Hindi ko alam ang kalakaran papuntaan dun. Kahit tirik ang araw, tuloy pa rin ang paglalako ng mais sa loob ng bus ni Kuya Dennis. Ito po. Oh, mais, ma'am, sir, mainit bago luto lang mais, oh. Mais, ma'am, sir, mais na. Mainit po bago luto lang, ma'am. Napakasarap at tamis. Mainit na mainit po, oh. Bago luto lang, ma'am, sir, mais na. 40 lang, ma'am, 100. Mainit pa bago luto lang po. Isa lang po. Mainit na mainit pa bago luto lang mais. Napakasarap at tamis. Oh, mais na mais, ma'am, sir. Mais, boss. Bago luto lang mais. Ang sarap at tamis. Mainit na mainit bago luto lang mais. Ang sarap ang tamis. Bago luto lang, man, sir, mais na. Bago luto lang, man, sir, mais na, mais. Ang sarap ang tamis. 40 lang, sir, 100. Mainit pa bago luto lang, sir. Malalaki, sir. Okay, pili lang po kayo.
Bakit ho mais ang naisipan niyo pong ibenta sa lahat po ng pwedeng ibenta Thank sa you, sir. terminal? Kasi sinubukan ko naman sila lahat. Ang mais kasi wala akong kapares na sa terminal. Siya lang yung nag-iisang walang kapares. Lahat ng bus na sasakyan ko, walang nakikipagpilahan sa akin. Kasi yung ibang paninda may pilahan. Halimbawa, buko pie, 3 magbubuko pie, sila pila-pilahan sila. Bago yung mga burger, ganon. Etong mais, nag-iisa, walang kaya ito naisipan ko, joker siya. Lahat sakay ko, wala akong kapilahan, wala akong kaagaw. Nakabenta si Kuya ng 3 mais sa bus na to. Alas 5 na ng hapon, onting panahon na lang, magdidilim na ang paligid. Pero tuloy pa rin si Kuya Dennis sa kanyang pagbebenta ng mais sa bawat bus. Kaya susundan natin siya ngayon sa bus na papasukan niya ngayong hapon. Alright, sakay na po, sakay na. Mais, ma'am, sir. Mainit pa, ma'am, bago luto lang. Patuloy ko lang na tahimik na sinusundan at inoobserbahan si Kuya Dennis sa kanyang hanap buhay. Mais na, mais, Talagang hindi biro ang pakikipagsiksikan sa bawat bus na kanyang sinasakyan. Masikip ang daan, minsay mainit, minsay malamig, Mais na, mais, mainit, bago luto lang. minsay mabenta, 100, sir, mainit pa, pili na po kayo. at minsay tinatanggihan. Kain na kayo dyan natin, kuya. Mula alas 11 ng umaga Mais, hanggang ma'am, sir. alas 5 ng hapon, kumita si Kuya Dennis ng sapat na halaga para ipangtaguyod sa kanyang pamilya ngayong araw. Lumubog na ang araw at sumapit ang gabi. Uwian na ng mga empleyado at tumatahimik na ang paligid. Sa oras na kung saan ang karamihan ay nagpapahinga na, merong isang tindera na sinisimulan pa lamang ang kanyang araw sa pagtitinda. Nariyan ang nagtitinda ng balot na abalang-abala sa pagsapit ng gabi. Dito namin nakilala si Nanay Zenaida, isang balot vendor dito sa Barangay Parian, Bantayan Road, Calamba, Laguna. Ano hong pangalan niyo, Nay? Sinaida Amante, 77, 1948. Pag nagpe-prepare naman ho kayo ng balot na ibebenta nyo, Nay, mga anong oras ho kayo nag-aayos bago ho kayo pumunta sa Dating pwesto? ko, inaayos ko yung payo. Natalian. Saka ako lalabas ng paninda ko. Mga anong oras ho yun? Alas 4 na tatapos. Anong oras ho kayo natatapos? Minsan 8:30, alas 9, hanggang alas 9 lang ako. Bakit ho kayo nagsimula maging tendera ng balot, Nay? Ano hong storya? Kasi dati may pwesto kami sa palengke na sunog. Wala man kami hanap buhay, kundi yan. Nung matay ang mister ko, inisip ng anak ko magtinda nung paano hindi ako mag-isip. Yung simula. Yung tira ng tira ng 3,000 sa mister ko. Yun ang pinaikot-ikot ko. Yung namatay, yung minatirang 3,000. Yun ang pinaikot ko. So, yung 3,000 ho na yun ay tumatagal na ngayon ng 2 taon na sa inyong Opo. pagbabalot. Kahit kunti, inabili kong paninda para mayroong paninda. Minsan, walang binta. Nadanas nga akong 200 lang binta ko. Kasi mahina ngayon ang bintahan. Kung hindi ako magtitinda, wala. Wala ka namang anak buhay. Minsan nga naano na ako magtinda kasi nga minsan walang kita. Ang init-init pa sa labas. Tataga lang ako.
Nagtitinda na ako doon para hindi ako mag-isip. Yun lang, ano, siguro magsisimba. Dito lang sa bahay, pagdating ng pagtitinda ko, dito lang. Aakyat na, tutulong na. Tapos ganun ho ulit. Oo, Gising araw-araw. ng umaga. Araw-araw. Hindi naman ho ba kayo napapagod na araw-araw kayo nagbebenta ng balot? Minsan napapagod din. Wala mong gagawa. Talagang talagang ka magtitinda. Magtinda, wala. Hanap buhay na iba eh. Sariling salba ho talaga. Talagang ganyan ang buhay. Pag mahirap, hindi ka kilala. Tuwing nagigipit kayo na naisip niyo ho ba na humingi ng tulong pinansyal sa gobyerno ng Calamba? Minsan binibigyan kami ayuda. Bibilang pa ng buwan bago bibigyan. Nahingi Sa nga, wala. munisipyo ho na subukan niyo na ho ba? Pag pupunta mo doon babalik. Tapos wala naman. Yun lang, pagka may ayuda, birthday, bibigyan ng 1,000. Pero kung pupunta ka doon hingi ka, ang tagal naman. Isang wala. In the view of sociologically, kung titingnan mo ang nangyayari sa mga street vendors natin o sa ating mga informal na vendors, this reflects social inequality and power imbalance in our society. Because formal businesses usually have stronger political influence, financial resources, and legal representation, while informal vendors natin have limited voice in policy making. So hindi po sila nagbibigyan ng opportunity. No. However, mayroon pa rin naman mga local governments and organizations attempted to support vendors through livelihood programs, microfinance, vending zones na nilalagay sila doon sa mga area. At the same time, mayroon din tinatawag na social protection initiatives. Sa ngayon po, kasi si Mayor, or since mo po si Mayor Ross po, ay meron siyang sinasabi na kabuhayan na Rizal. So yun, pwede po doon yung may mga existing or wala pang puhunan, so pwede silang lumapit. So each barangay po is merong mga staff si Mayor or mga representative na pwede nilang pagtanungan or pwede po sa aming opisina. Kasi kami po sa amin, let's say may nag-apply kay Mayor sa Mayor's Office. So ang Mayor's Office po, lahat po yun, ibababa sa amin, subject for validation and assessment. So kami po yung kung nag-attest kung pwede ba talaga sila mag-avail or hindi. So nandun po yun sa amin. But then the discretion po is, syempre na kay Mayor pa rin. Ang hindi lang kasi magandang nangyayari ay hindi alam ito ng ating mga vendors, no. Ang kalaban natin dito ay yung information dissemination, no, kasi sa aking pananaw ang government naman natin gumagawa naman ng paraan. It's just sa palagi na lang natin ang question mark doon ay when it comes to implementation, no. Ito ba ay naipaalam ba ito? Nagkaroon ba ng campaign ang government na may ganito tayong programa kung nangangailangan kayo? So, ang mga vendors natin, no, mayroon silang mga programa na dapat ay karapatan nila yon na malaman. Si Mayor Ross naman po is napaka-active naman ng kanyang social media account. So anytime po nagpo-post siya, nagpo-post po ang Office of the Mayor. Ang aming pong page ay City Social Services Department. Ang amin pong mga activities na napopost din doon. Pero yung sa ngayon po kasi medyo pinapalago, inais pa namin, medyo nasa upgrading pa lang po kami ng aming social media platform. So nandun pa lang po kami. So basta yun po, ang amin po ay pwede po silang pumunta anytime po na gustuhin nila. Kasi let's say may mga national programs din po tayo, yung kagaya po ng Sustainable Livelihood Program ng DSWD.
So, pwede po sila mag-apply, pwede po sa amin, or pwede po sa regional office. Yun din po ay seed capital din siya. Capital investment po na hindi na kailangan bayaran. Palalaguin lang po yun nila. Kung titingnan natin ang government natin, marami talagang programa din, maraming support na ibinibigay sa ating mga mamamayan, lalo-lalo na sa mga marginalized sector natin, kagaya ng mga informal vendors natin. The problem is the implementation and the information dissemination regarding dyan sa ating mga programa. Kagaya niyan, hindi alam ng mga mamamayan, hindi alam ng mga vendors natin na mayroong programa ang pamahalaan na kung isa pa ito, saang ahensya sila ng pamahalaan pupunta at humingi ng tulong. Yung pagtitinda nila naman, paunti-unti lang naman yung kanilang mga paninda. Hindi naman gaya yan ng malaking mga business establishment, di ba? So kung mayroong alam nila kung saang ahensya ng pamahalaan sila pupunta, talagang gagawin nila yon kasi malaking tulong sa kanila. Kabuhayan ni Rizal is, siya, kung meron kang sari-sari store, small time, na kay sari-sari store, yung mais, yung balot, mais, balot, pandesal, na kung ano man yung nakikita nyo sa streets. So, pwede po iyon. Pwede po nilang ilapit yun sa Office of the Mayor o sa aming opisina para po ma-assess namin, ma-check namin kung ano yung eligibility nila. Pero so far po ay lahat naman nabibigyan. Lahat po nang nag-apply, nabibigyan naman. Kaya lang, syempre, lahat naman po ito ay subject for funding, funds availability. Pero at least once a year, twice a year, nagbibigay po. Yun. Mag-a-approach lang talaga sila. Don't hesitate to air your concern, to approach us. Kasi nandito lang naman po kami. Actually po, ang City Government of Calamba is, I think 20 plus departments na may kanya-kanya siyang mandato. Kumbaga, ano yung mga dapat namin gawin, anong kanya-kanyang opisina na kailangan gawin. So, ano man yung concern nila, ano man yung pangailangan, for sure, may makakasagot na opisina para doon. Tinuturing kasi natin itong, kung titingnan natin, walang mapapala ang ating government sa ating mga informal vendors. Kasi hindi sila nagbabayad ng tax, di ba? So, walang income actually ang pamahalaan natin. But, kung titingnan natin, at sa nabanggit ko na kanina, filling up ito ng gap between sa malaking business at maliliit na business. At the same time, malaking na itutulong nito sa mga vendors natin na hindi nakapagtapos, walang kakayahang makapaghanap ng mas maayos na trabaho. Kung sasabihin natin, okay na lang yon na magtinda sila, kaysa magnakaw sila, no, 'di ba? Na magkaroon pa ng crime sa paligid na dahil sa poverty. So, maayos ng pamahalaan natin yung information dissemination regarding dyan sa mga programs. At the same time, talagang yung tulong maging consistent para sufficient din sa ating mga vendors. Pagsapit ng 8:00 ng gabi, si Nanay Zinaida ay dali-dali nang naglikpit pa uwi para hanapin ang kanyang apo na pakalat-kalat lang sa paligid. Tinulungan ko si Nanay Zinaida na mag-ayos ng kanyang gamit para mapadali ang kanyang pagbalik sa kanyang tahanan. Sa maagang pagtapos ni Nanay Zinaida ng kanyang pagtitinda ng balot, siya ay may kinita na nagkakahalagang 400 piso para ipangbili ng kanyang ibebentang balot at ipangkakain nila ng kanyang apo para bukas. Sumikat na naman ang araw. Panibagong araw para simulan ito sa isang mainit na pandesal sa umaga. At kalakip ng pag-ingay ng paligid at pag-aabala sa tanghali, maaabutan na naman ang pagbebenta ng mais sa bus terminal. At sa paglubog ng araw, makikita muli ang pagbebenta ng balot sa pagsapit ng gabi. Pagamat paulit-ulit ang kinakaharap sa pang-araw-araw na buhay, patuloy na nananatili pa rin sa kanilang mga puso
ang kanilang mga munting pangarap sa kanilang buhay. Ang pangarap ko pong to pa rin, andito, na makakauwi po kami sa amin ulit. Kasi, ano po kasi, ang pagpunta namin dito, biglaan kasi yun. Kasi nasunugan kami, tas nag-alok yung kapatid niya papunta ka dito. Bigla-bigla kami pumayag, dala ng, ano din, yung depressed ng problema doon sa amin, kaya umalis muna kami. Kaso nga lang, inabot ng kamalasan, nasira pa yung cellphone namin nga may laman na GCash, kaya wala na kami pamasahe. Sa ngayon ang pangarap ko na lang mapagtapos ko lang yung mga anak ko. Yun na lang ang aking kayamanan. Yun na lang ipapamana ko sa kanila. Sa mga anak ko, sana yung ginagawa ko para sa kanila yun, maintindihan nila yung pagod ko. Yun na lang talaga yun na lang ang maibibigay ko talaga. Suporta sa kanila. Sana galingan din nila sa school. Paltan nila ang kagalingan para hindi matulad sa katulad ko na hindi nagsumikap. Ngunit para kay Nanay Zenaida, Hindi na ako nag-iisip yun kasi may matanda na ako. Gusto ko lang makaalis dito. Kasi walang... Gusto kong makalayo din eh. Pumunta ko ng tumira sa San Pablo para tahimik. Wala nung magawa. Wala ka naman paggasto. Kaya siyempre, tiis ka na lang. sa bawat panglamang tiyan na itinitinda sa anumang oras sa buong araw, kalakip pang isang pangarap na naghahangad ng isang kinabukasang may pag-asa na makaahon sa mga pagsubok ng buhay. Babangon araw-araw, magsusumikap araw-araw, at umaasang makaahon at magpatuloy araw-araw. Hi, I'm Hannah, the director of Araw Araw, and in behalf of Dai Productions, we would like to express our deepest gratitude to our major sponsors. So, shout out po kay Sir Paul Hadomas, Ma'am Annalisa Visperas, and Sir Joaquin Galinero for their major donations and sponsorship to our documentary. So, without your support, Araw Araw won't really be brought to life. And we also want to thank the Lord for touching their hearts and accept our deepest gratitude of expression for your generosity to our production. Thank you very much.